Ang ating pong tagapagsalita ay hindi na iba sa atin, hindi na rin iba sa akin. Siya po ay 41 years old. Siya po ay sama po natin ang kanyang may bahay, si Tere Nepomuceno at ang kanyang dalawang anak, si Yumi at si Marcus. Itong ating speaker, very close sa akin to kasi natandaan ko way back 2000, matagal na po panahon, Sunday school student po namin siya ni Elmel doon sa may tabing ilog, nung malalim pa ho yung hukay dyan. Isa siya sa mga ma-attend kasama niya kanyang dalawang kapatid. At all the way, nakita natin from Sunday school, ma-attend, naging young people. Tapos nakita natin talaga, isa sa mga young people natin na nagpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Siya po ay kasalukuyang chairman ng Airline Operators Council, at the same time, station manager ng Emirates. Ilang panahon din natin siyang hindi nakita sapagkat yung trabaho niya, kailangan siyang maglipat-lipat ng workplace from Subic, Cebu, tapos nagbalik siya uli sa atin dahil din siya tatrabaho sa may Pasay. In spite na busy schedule siya, nakita natin yung puso talaga niya nasa paglilingkod kasi nawala nga siya. Pero nakita natin yung time management niya kasi in spite na busy siya, siya pa rin po ang naglilid sa atin sa ating Youth and Singles Fellowship as our youth pastor. Kasalukuyan, meron po silang project or youth retreat this coming August 27 to 29 na sa Pampanga. Sa hindi po alam ng lahat, siya rin po ay magaling sa arts. Ating kapatid niya. So ngayon po, ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa title po na Caution, We Harvest What We Plant. Tawagin na po ang ating sa harapan ng ating lingkod, Pastor Edgar Alan Nepomuceno. Praise God, salamat sa Panginoon. Mamaya po ay pupunta ang karamihan sa atin sa Cavite. Kaya binigyan lang ako ng 15 minutes para magsalita. Tama ba? 15 minutes. Hindi naman. Hindi naman. Kaya naman daw. Kaya naman ating kunin ang biyahe niyan. Ano? Salamat sa Panginoon. Good morning. Are you excited today? Salamat sa Panginoon. No? Because once every week we have one day allotted by God for us to rest and for us to worship Him. Salamat sa Panginoon. Nabanggit ni Kuya Omar kanina. Busy talaga, lalo-lalo na sa airport. Lagi kaming naghahabol ng oras. Pero salamat sa Panginoon. Yung Sunday, binigay ng Panginoon sa akin. Matagal ko na akong pinagpe-pray yun. I've been 20 years sa trabaho. Sa airport. At alam ko yon. Nung tinanggap ko yung kurso ko sa airport, sabi ko, walang walang birthday to, walang Christmas to, walang New Year to, walang Sunday. Kasi araw-araw, merong lumilipad, merong lumalapag. Kaya kailangan kong tanggapin yon. Salamat sa Panginoon, binigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon. We reap what we plant. That's our topic for today. For the past years, the world had been monitoring this clock. They call it the climate clock. No? It's online. Pwede niyong i-search mamaya sa Google. Ang sabi ng climate clock, according to them, by the way, unang-unang pinost ito sa New York last 2020. According to them, sabi nila, this climate clock tells us that the climate change happening today is irreversible within 7 years. In my clock, online po, sabi niya, we have 7 years, 26 days, 22 hours, 5 minutes, and 27 seconds remaining. And after that, the heat that we are experiencing right now will elevate up to 1.5 degrees Celsius. Ang ibig pong sabihin, yung dati nating nararanasan na lamig, for example, 25 degrees Celsius sa room temperature, our new room temperature will now be 26.5 degrees Celsius or more. Ang sabi nila, in 7 years, it's irreversible. Hindi na natin may babalik yon. So, having this, different effects, ano?
Iba-iba yung effect. So we know that iinit ang panahon, so mas maraming grass fire. Nababalitaan natin yan palagi, lalong-lalo na sa US. Kapag ka nagkaroon ng grass fire doon, talagang isang buong subdivision tupok. Isang buong community, ubos yung bahay nila. And another effect of that is the melting of the ice caps. This footage by NASA was taken last February 2020. Just the month of February, from February 4 up to February 13. Sabi niya, from February 4, makikita mo yung ice caps sa Atlantic, buo pa. At dahil sa init ng panahon, our existing temperatures, mabilis siyang nagme-melt. Anong ibig sabihin nun? What's the effect? Kapag mabilis mag-melt ang ating ice caps, mas maraming tubig ang napupunta sa dagat. So your salt that maintains the temperature, napapansin nyo ba bakit ang dirty ice cream merong ang dirty ice cream merong salt? Kasi it keeps the temperature. So tayo, yung dagat natin, maalat yan, merong asin yan, meron palang design yun, it keeps the temperature. So kapag ka nalalagyan ng bagong tubig, tumatabang. And that changes everything. Okay. So makikita natin also in one of the footage of NASA, the Pacific Ocean, makikita natin dito yung kulay red, that's part of the Antarctica. Sobrang init daw dyan sa area na yan that melts all this ice. And ito po ay nag-e-effect to different weather disturbances. Sino nakabalita nung nakaraang araw o nakaraang linggo, nagkaroon ng ipo-ipo sa General Trias, Cavite at saka sa Santa Cruz, San Lazaro, Manila. Nakita nyo ba yung balita na yon? And it's sudden. Bakit biglang meron na lang tayong ganito? Hindi nyo ba napapansin bakit bigla na lang tayo meron ganitong weather disturbances? And beware, caution, danger, here comes another flooding. Okay? Akala natin yung mga nagtataasang kondo natin, they don't have any effect sa magiging flood condition natin. Ang lahat po ng nakatira sa kondo, naglalabas ng tubig. Gumagamit ng tubig. So there's waterways. Saan napupunta yon? Sa mga ilog natin na napupunta sa dagat. But we know, yung mga creek natin, yung mga ilog natin, lahat yung barado. So, flooding. The more condos we have, the more people living in the city, more feasibility of flooding. And if there is imbalance doon sa natural water system natin, someday, there will be problem with fresh water. And eventually, which we are experiencing right now, there will be problem in food security. Hindi ho nakakapagtaka kung bakit yung papasok nating presidente, pinili niyang magsilbi as Secretary of Department of Agriculture. No? Minsan hindi natin napapansin yung mga balita na to, pero kapag pinagtagni-tagni ninyo, there is an incoming crisis. We are on a crisis. We are in danger. At kung susundin natin yung timeline, sabi niya, in 7 years' time, be ready. Baka wala na kayong mabiling bigas. Baka wala na tayong mabiling pagkain. Baka sa tabang ng tubig sa dagat, mabawasan na rin ang mga isda. And right now, merong gera sa Ukraine, sa Russia, and we just learned, wala na hong medium-sized fries sa McDo at sa Jollibee dahil sa gera. Because they are the one of the top producers of potatoes in the whole world. Anong mangyayari sa atin? We are on a crisis. Hindi ho tayo mag-aaral ng climatology for this time. Pero ang sabi ng mga scientists, the only way we can slow it down further para mapabagal pa natin
is to continuously plant trees. There is a resolution. Meron namang solusyon eh. Pwede naman nating gamutin. Pwede nating pabagalin siguro. And for us to plant trees. And in this topic, na pag-aaralan natin ngayon, sabi ko nga, we're not going to talk about forestry, we're not going to talk about agriculture, climatology, or what. I just want to inform you that we are on a crisis. And the same as what Paul is discussing dito sa Galatia, they are on a crisis. Long ago, buhay pa yung mga apostol. Meron na silang problema sa church. Kapag sumulat si Pablo sa mga church, sigurado yan may problema. Pag sumulat siya sa Colosas, pag sumulat siya sa Corinto, pag sumulat siya sa Galatia, may problema. Meron akong kailangang i-remind sa inyo. Meron akong kailangang sabihin sa inyo. Sabi niya, we are on a theological, moral, cultural, and social crisis. But more than this, actually, it centers on the theological crisis. Anong ibig sabihin nun? Yung pagkakakilala natin, yung pagkakaintindi natin sa pagliligtas ng Panginoon, Galatia, iba yung pagkakaintindi mo, ang sabi niya. And this is a crisis. We are in danger. Na kapag lumabnaw yung turo ninyo, magbabago na ang turo ng lahat. And Paul is thinking about the next generation. And maybe Paul is thinking about us. Maybe Paul ay nag-iisip, si Apostol Pablo ay nag-iisip na, paano na ang Pasig? Kapag ganito ang tinuro nila ngayon, paano mangyayari sa PBCM? Paano mangyayari sa panahon natin? Siguro tayo ngayon, iisipin natin, paano mangyayari sa anak ko, sa apo ko sa tuhod, kapag mali yung tinuro ko ngayon? Just like what the Church of Galatia is having an issue, we also have an issue these days. And let's see, tignan natin, i-relate natin, ano yung mga issue nila noon sa Galatia. Pag paumainin ninyo, we are in Galatians chapter 6. That means this is the last chapter of Galatians, the book of Galatians. Hindi ko maiwasan na kailangan kong balikan mula chapter 1 because this is the concluding chapter. At kailangan kong hukayin kung bakit ganun na lamang kasidhi yung damdamin ni Pablo dito. Sabi niya sa chapter 1, this is our crisis, this is our problem. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa iba't ibang magandang balita o sa ibang magandang balita. Sabi niya, there is a new gospel. Merong ibang balita Merong ibang gospel na tinuturo. At ang bilis naman ninyong maniwala, ang bilis naman ninyong umalis doon sa totoong turo. Ang totoo, sabi niya, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. This whole book is actually an open rebuke. This whole book is a correction. And this whole writing is a corrective measure. It's a corrective plan by Apostle Paul para makorek ano yung mali. Sabi niya, may nagtuturo kasi sa inyo ng maling gospel May nagtuturo sa inyo ng maling aral. In verse 8 rather, sabi niya, subalit kami, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo, inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap ninyo. There's a warning. No? There's a warning. The first warning is that we are in a crisis. Merong maling turo. The second warning is that if you continue teaching this, parusahan kayo ng Diyos, sumpain kayo ng Diyos. Merong parusa. And this may be happening in our midst, sa ating church, na hindi natin nalalaman. And Apostle Paul, during their time, nakita na nila to, mangyayari to. So, what particularly is their crisis? Sabi niya, meron tayong problema. The crisis is
maling turo at maling pangangaral. Nabanggit ko din ho talata o itong event na to sa Book of Acts. Sabi niya sa chapter 15, 1 to 2. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea, Judaizers, sabi sa iba. Ito yung mga Hudyo na nakakakilala sa Panginoon. So, itong mga taga-Israel, itong mga Hudyo, following the laws of Moses, sabi niya, nakilala nila ang ating Panginoong Hesus. At nagturo, sabi niya, sa mga kapatid. At ang turo nila, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuro ni Moses, hindi kayo maliligtas. Sino dito yung minsan pag tinatanong, noon nung hindi pa tayo nakakakilala, kapag tinatanong, paano ka makakapunta sa langit? Sino dito yung nagsasabing, susundin ko yung 10 utos ng Diyos. Gagawa ko ng mabuti. Magsisimba ako. Lagi ako magdadasal, lagi kong kakausapin si God. Ganyan. Yung iba, pupunta ako sa church na to, sa particular church na to, at magbibisita iglesia ako. At lahat ng kanilang mga inaalagaang mga poon ay aking pupunasan ng panyo ko. Luluhod ako pupunta ako sa altar ng nakaluhod. Paluhod. Maglalakad ako ng paluhod na merong asin. Matindi, no? May asin pa. Hindi, di ba? May mga panata. Sino ho yung nagsasabi noon dito na gagawin ko to para maligtas ako? These are like itong mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo, di ba, ang batas o ang law ay binigay sa kanya, sundin para mawala yung kanilang kasalanan. But we all know, that is a temporal o pansamantalang solusyon lamang ng ating Panginoon. Masidhi, kung babasahin nating mabuti, galit si Pablo dito. And during that time, nag-away sila ni Peter. Nakita na kayo ng 2 pastor na nag-aaway? Ito matindi, apostol nag-away. And very straightforward si Pablo dito sa chapter 2, sabi niya, nang makita kong ang kanilang kinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwan ng magandang balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at hindi bilang Hudyo, bakit mo ngayon pinipilit ang mga hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Bakit mo pinipilit doon sa mga hindi Hudyo yung law? Samantalang tapos na tayo sa law because nandun na yung pagliligtas ng ating Panginoon. Crisis. We are in danger. In the whole book of Galatia, hindi ko ito nakita sa mga by the way, in this message hindi ako gumamit ng reference ng commentary ng ibang mga matatalino. But I asked God, Lord, ano ba yung gusto mong pakita sa akin dito? And when I'm reviewing the whole book of Galatians, nakita ko, Paul focused on several items. First, the forgiveness through faith in Jesus Christ alone. Chapter 2, verse 15, sabi niya, kami nga ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sa pamamagitan ng ano? Paano tayo maliligtas? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan sa pagsunod sa kautusan. The Old Testament has 10 commandments, but they have about 650 plus instructions. Isa doon sa mga instructions na yon, hindi mo masunod, laglag ka. Sabi sa Roma, hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. We have the laws at alam ng Diyos na hindi natin kayang gawin yon. Susundan ko po. Kaya't kami sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Inulit niya. He gave emphasis. Sabi niya, pinapawalang sala kita dahil sa iyong pananampalataya, no more, no less. Kaya kami, sabi naman ni Pablo, this is our response.
kami ay napawalang sala o kami ay sumasampalataya kay Kristo upang mapawalang sala. This is our response naman, sabi niya. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Walang pinapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Because it was given to us na yung forgiveness is through faith in Jesus Christ alone. Reminder, these are fundamental lessons. Hindi po ako nag-aral ng formal sa Bible school while I'm doing my online studies with ABCOP Christian Theological. Alam kong kulang pa. Pero kung huhukayin natin ang banal na salita ng Panginoon, ibibigay naman niya ang mensahe niya sa atin. Galatians chapter 2 verse 21, sabi niya, kung ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Kristo. Kung kaya niyo palang iligtas yung sarili ninyo, sundin niyo na lang yung 10 utos ng Diyos. Sundin niyo na lang lahat ng instructions na nakalagay sa Old Testament, about 650 plus. At huwag kayong magmimiss. Kapag sinunod natin yun, ang sabi ni Pablo dito, walang saysay yung ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Walang saysay yung initiative ng Diyos na ibaba ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ganda ng John 3:16. Sapagkat ang lahat ng sino mang sumampalataya sa kanya ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabing sapagkat ang lahat ng sumampalataya sa kanya at sumunod sa tradisyon ng mga Hudyo at sumunod sa 10 utos ng Diyos ay binigyan niya ng karapatan sa kalangitan. Wala. Anong sabi lang niya? There is forgiveness through faith in Jesus. Another focus of Paul in this book is that the indwelling of the Holy Spirit through faith in Jesus Christ alone. If you can still remember, akin pong tinalakay yung indwelling of the Holy Spirit few weeks or a month ago, a few months ago. Indwelling of the Holy Spirit. Sabi niya dito, sabihin nga ninyo, in chapter 3, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Tinanggap ba natin ang Holy Spirit because nakumpleto na natin yung 10 utos ng Diyos? O yung sinasabing 650 plus instructions sa Old Testament? Or because we follow the tradition? Was that the time that the Holy Spirit came to us? No. Hindi. Ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Romans 3:21-23. Kabisado natin yung 23. Sabi niya sa 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero maganda pala yung mga bago yung verses na yon. Sabi niya sa 21, ngunit ngayon nahayag na kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang propeta ang nagpapatotoo tungkol dito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paul has been repeating in different books, iba't ibang mga liham niya sa iba't ibang mga churches, we have one gospel. We have one good news. Meron lang isang mabuting balita at yan ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kaninang Sunday school, ang ganda nung pinag-aaralan natin. We're talking about the adoption. And Paul also discussed part of it. We were adopted through Jesus Christ alone. There is no other
element that we can add. Wala pong ibang elemento. Wala tayong ibang idagdag. No? Para tayo ay ituring na anak ng Diyos. Ang ganda nung example kanina ni Pastor Third, kung narinig nyo kanina, sabi niya, and Paul also discussed this, there is a difference between sa pagiging alipin at pagiging anak. Sabi ni Pastor Third kanina, kung may ice cream dyan sa ref o may salad dyan sa ref at ikaw ay katulong or ikaw ay kasambahay sa bahay, mahihiya ka na kumuha ng dessert. Unless sabihin sa'yo ng may-ari o ng amo mo, huwag kang mahiya, kumuha ka. Samahan mo kami dito. Nakikita ko yan, maraming mga kasambahay, lalo-lalo na kapag kakain sa labas. Di ba? Yung mga kasambahay nasa ibang table. Hindi ka sasalo dun sa table ng pamilya. Unless sabihin ng amo mo, huli ka dito, samahan mo kami. Pero kapag anak ka, sabi ni Pastor Third, kapag anak ka, wala akong pakialam. Bubuksan ko yung rep, kung ano makita ko dun, kakainin ko. Anak ako But Paul is not just talking about the material blessings that we can enjoy or the spiritual blessings that we can enjoy with God bilang kanyang anak. Sabi niya dito, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Binalik na naman ni Paul. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayon din naman, tayo ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito hanggang sa tayo dumating sa hustong gulang. Ngunit nang sumapit ng tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. Noon, sabi niya, wala pa si Jesus, hindi pa dumadating si Jesus Christ, we were asked to follow the laws. And we know it's temporary. Temporal lang yung pagsunod natin sa kautusan hanggang dumating yung final sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, I would understand na medyo nalilito ang mga Hudyo. We are in a transition Siguro tayo, naranasan natin yon sa buhay natin. Sagrado, kandado ako Diba? Yung mga dating ginagawa ko, nung nakilala ko si Jesus, unti-unti naman Hindi naman natin biglaan, Iba lahat. Because we have to erase everything that we have learned before. We have to unlearn everything at tanggapin natin itong aral na binigay sa atin ng ating Panginoon. John 1:12 says, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya at sumunod sa kautusan, mali. No? Sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at, ano po? Pakisigaw nga po. Sumampalataya. Meron pang dagdag? Meron bang nilagay na requirement? Wala po. Ang sabi niya, sumampalataya sa kanya, ibinigay niya ng karapatang maging anak ng Diyos. There is another focus that Paul made in this book or in this letter. Sabi niya, freedom through Jesus Christ alone. Meron tayong kalayaan. Galatians chapter 5, sabi niya, malaya na. Malaya na. Tapos na Kaya malaya na. Yung freedom binigay na sa inyo. Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Magpakatatag kayo at huwag nang magpaalipin pang muli. After the invasion of Spain sa atin, sino po yung susunod na bansa na nag-invade sa atin? Kalimutan na. Chinese? Ay, hindi Chinese. Hindi Chinese. America. Okay. So, anong nangyari noon? We fought a battle na akala natin nanalo tayo.
Why? There is what they call a Treaty of Paris. Noong nangyayari ito. Hindi ko lang ho kabisado yung date. But that treaty says, I'm selling, Spain sabi ni Spain, binibenta ko ang Pilipinas kay Estados Unidos sa ganitong halaga. Hindi ko alam kung gaano karami o gaano yung halaga na yon. Pero sabi ng Espanya, para magmukhang makatotohanan yung palabas natin, magkakaroon tayo ng gera, ng mock battle diyan sa Rojas Boulevard. Ang dati ang tawag sa kanya ay anong tawag doon? Dewey Boulevard, no? Bakit? Kasi si Commodore Dewey, siya yung nanguna para pabagsakin yung mga barko ng Espanya doon sa Manila Bay ngayon. And that marks, sabi nila, yung invasion ng US. Akala natin, nung winagayway ni Emilio Aguinaldo, yung bandila natin sa kanyang terrace sa Cavite, sa Kawit, Cavite, akala natin independent na tayo. Kasi pag sinabing independent, unang itinatag ang gobyerno ng Pilipinas. At una nating naranasan na nagsarili na tayo. Para tayong nag-asawa at umalis tayo doon sa poder ng ating magulang at tayo'y nagsarili na. Independent ka na. Or doon sa mga 18 years old and above, siguro kung medyo yung mga magulang, tinetrain nila yung mga anak nila, sasabihin nila, lalo na sa US, pag tungtong mo ng 18, pack all your things at umalis ka dito sa bahay ko. Because I want you to learn the real life. Itira ka sa sarili mong bahay and you will live your own life. Akala natin noon, we are independent. Pero nung dumating yung Treaty of Paris, we realize, hindi pala. Galatians 5:6 sabi niya, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Gusto ko lang bigyan ng emphasis yung kalayaan. Alam niyo ba kung bakit hindi tumatakas yung mga circus elephant? Diba kapag nanonood tayo, meron silang isang bilog na ganyan, minsan nasa tent, at nagtataka kayo, ang laki-laki nila, ba't hindi sila tumatakas? Dahil kasi takot sa latigo, kasi may pagkain na binibigay sa kanila. Ito po yung training nila. Kapag bata pa sila, they are put in a chain. Kapag bata pa, nilalagay sa leeg, at syempre, papaikot-ikot lang yan, kasi doon lang ang abot ng chain niya. So ikot-ikot lang siya. Pagka lumaki na siya, nilalagay na sa paa yung chain, yung kadena. So ikot-ikot pa rin siya. Kapag dating ng circus time and during their training, mapapansin natin, bakit may mga cover yung paa? Actually, sa loob niyan, merong mga kadena. Why? Ang elephant kasi, hindi naman niya nakikita yung yung kadena niya, sa sobrang laki niya. Hindi naman siya makayuko, hindi siya katulad ng giraffe na ang haba ng leg niya at titignan niya yung paa niya. Oy, may kadena pa ako. Ang elephant, habang nararamdaman niya yung lamig ng kadena, ang alam niya, hindi pa siya malaya. Kasi nararamdaman pa niya yung kadena. And this is what happening during the time of Paul. Kasi nandun pa kayo sa kadena ng kautusan. Nararamdaman nyo pa You are in a transition. Pero sabi niya, ito ang mabuting balita. Wala na kayo So kung yung elepante, kung nalaman niya, hindi na ako nakatali. Di ba? Baka nagtatakbo na yon. Di ba? Baka nagtatakbo na yon habang ginagawa yung circus. This is a very, very, ito, karaniwang exam ito, no? Kapag siguro sa mga discipleship lesson natin, nadidiscuss din natin ito. And I want you to choose among the three.
obedience to the law is equals to salvation. Tama po ba? Kapag ako sumunod sa 10 utos ng Diyos, maliligtas ako. This is just an overview. Reviewin natin yung tinalakay natin kanina. Or, faith to Jesus alone is equals to salvation. Or para sure tayo, para sigurado tayo, ba't hindi natin pagsamahin? Sabi ng mga Hudyo, faith to Jesus plus obedience to the law, very sure. Salvation. Pero alam nating lahat that our salvation is founded in faith to Jesus Christ alone. The historical Jesus na siyang namatay sa krus at kumarga ng lahat ng ating kasalanan para tayo ay maligtas. Sabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, alam na alam natin to, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Walang iba. Walang iba. Kung meron kung narinig nyo kami na nagturo noon o na nagtuturo sa kasalukuyan na hindi, bukod sa pananampalataya mo kay Jesus, gawin mo to. Hindi. Our salvation is founded through faith in Jesus Christ alone. So what is our response? Sorry wala pa ako dun sa main topic ko. What is our response? So sabi ni Paul, this is our response. Respond in love. First, respond in love. Galatians 5:13, sabi niya, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Gusto mo bang sumunod sa kautusan? Gusto mo bang sundin ang 10 utos ng Diyos? Ito as summarize, sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. John 13:34-35. Sabi ni Jesus, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Respond in love. Kung paano ko kayo minamahal o minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Love is our identity. Love is our purpose. Sabi niya dito, pag kayo nagmahalan at nakikita nila ng iba yan, you will be identified as my followers. Kasi may pag-ibig sa inyo. Hindi ba kayo nagtataka kapag nagkaroon tayo ng interchurch activities? Bakit ganun? Ba't parang ang luwag ng pakiramdam ko sa kanila? Pero kapag ibang activity naman yung inatinan mo, kunyari, umattend ka na lang ng concert, umattend ka lang ng party, ng birthday party, bakit parang iba rin yung pakiramdam mo sa mga kasama mo? Because we have one spirit inside us and we have one love. Number 2, ang sabi ni Paul dito, we can respond by living by and under the guidance of the Holy Spirit. Nung sumampalataya ka sa ating Panginoon, it's almost automatic that the Holy Spirit came and resided in your heart. Siya ay kumakatok, kumakatok. Pero nung tinanggap mo siya, binuksan mo yung pinto ng puso mo, siya ay indwelling. Nandun na sa iyo, he resided. Sinasabi ko sa inyo, sabi niya, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ng mga pagnanasa ng laman sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng Espiritu. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So how can we validate that we are living under the guidance of the Holy Spirit? Galatians 5:19, sabi niya, merong bunga eh. Ito yun, hindi may kakailangang mga gawa ng laman. Sabi niya, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos,
pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, sabi niya, ang gumawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero, you can validate that you are living through the Holy Spirit by the fruit of the Holy Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. And the third focus, which we will identify doon sa binigay na teksto sa atin, do not stop on doing goodness. We can respond in love. We can respond in living by and under the guidance of the Holy Spirit. And number 3, do not stop on doing goodness. Ito yung sinasabi ng Galatians chapter 6, verse 7 to 10. So my first point, finally, my first point. How are we going to plant goodness? Sabi niya dito, plant truthfully. Sa katotohanan. Kung magkakaroon po kayo ng ganitong harvest, sino po ang gustong makihati sa akin? Si Kuya Andy lang. Ganda, no? Ganda ng harvest. Yung nasa kaliwa ay kamatis, nasa paso. Yung nasa kanan naman ay ubas. No? Ang problema, plastic ho sila. Hindi ho natin makakain. You can do goodness, pero plastic. Pwede kang gumawa ng kabutihan pero hindi sa udyok ng banal na espiritu. Pwede kang gumawa ng kabutihan pero sa sarili mo lang lakas. Pwede kang gumawa ng kabutihan, kaya lang plastic. Hindi ho tayo natural na mabuti. Yung kasalanan nasa atin Pero dahil lamang sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at sa pagdudwell ng banal na espiritu na siyang nag-uudyok sa atin para gumawa ng mabuti, doon lang tayo nagkakaroon ng kakayahan na gumawa ng kabutihan. There was a time during Jesus ay sinasabi niya sa kanyang mga alagad, pagkatapos ni Jesus sabi niya sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. The Pharisees. Pero sabi niya, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila. Sundin ninyo yung mga utos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan sa mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nilang mga lalagyan ng mga talata sa kanilang noo at braso at tinabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Gustong-gusto nilang nababati sila kapag gumagawa sila ng mabuti. Gustong-gusto nila kapag nag-post sila sa Facebook ng Bible verses. Gustong-gusto nila kapag yung kautusan ay nakikita ng ibang tao ay sinusunod nila. Pwede tayong gumawa ng kabutihan pero pwede ring plastic yung kabutihan na ginagawa natin. If we will be in full control of the Holy Spirit, the Holy Spirit will tell us what to do. Sabi niya sa verse 7 ng ating talata, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos. Do not deceive. God cannot be mocked. Hindi nyo pwedeng lokohin ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. One principle that I've learned here, sabi niya, we can only harvest what we sow or planted. Yung ating aanihin ay kung ano lang yung ating tinanim. Hindi ka pwedeng nagtanim ka ng okra, ang namunga ay kamatis. Hindi ka pwedeng nagtanim ka ng nara, biglang namunga ng buko. Diba? Hindi pwedeng nagtanim ka ng munggo, tapos lumaki sa isang malaking puno. At nagprutas ng iba't ibang klaseng prutas.
unless you did grafting, sabi nila, no? Pinagdudugtong nila iba't ibang mga puno sa isang halaman. We can only harvest what we can sow. You cannot harvest what you didn't. If you plant fake or may plastic, babalik sa iyo ang plastic din. Yung ginawa mong kabutihan ay hindi sa udyok ng banal na espiritu. Babalik naman sa iyo yan. But you will not experience the fullness, joy, the full joy na ang Panginoon ang nagbibigay sa atin. The second point, plant selflessly. Galatians 6:8 sabi niya, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kapag gumawa tayo, when we plant good, it's selfless. When we plant good, we don't think that merong balik. Pero sinasabi niya dito, binalik na naman yung laman. Binalik na naman yung kautusan. Because Paul wants to go back to the main focus of my letter. And the focus of my letter ay yung kautusan versus sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kung tayo napipilitin lang gumawa ng mabuti dahil ipinag-uutos, at that is one thing. Pero hindi dahil sa udyok ng banal na espiritu. Whoever sows to please their flesh, to please your flesh. Mas maliwanag sa English, ano? From the flesh will reap destruction. Kung ang kaligtasan mo nakatuon lang dahil sa mabuting gawa mo, dahil sa kautusan, you will reap destruction. Pero sabi niya, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Our focus is not for our own, kaya tayo gumagawa ho ng kabutihan, hindi ho para sa sarili nating pakinabang. We want to please the Holy Spirit, kaya ako gustong gumawa ng kabutihan. Hindi para sabihin ng kapitbahay ko, ay, ang galing naman nun, ang bait naman nun. Hindi para sabihin ng kasama ko sa trabaho, bakit ka ganyan? Ang bait-bait mo. Lahat na lang ng trabaho dito kinukuha mo. Diba? Kahit nakatambak na yung mga papel sa desk niya. But we do good to please the Holy Spirit. So merong paghahambing. Babalikan ko to. Paano ko malalaman kung piniplease ko yung sarili ko o piniplease ko yung Holy Spirit? Ang liwanag na sinabi sa chapter 5. May bunga ng laman at may bunga ng espiritu. Kung nag-iisip kayo, here's how we can check it pala. Yun ba ginawa ko ng may pag-ibig? Ito ba ay ginawa ko ng may kagalakan? Ito ba, payapa ba ako nung ginawa ko ito? Meron bang pagtsatsaga? May kabaitan, may kabutihan, may katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Another principle that I've learned here is that a successful harvest starts with a healthy seed. Hindi naman tayong pwedeng magtanim ng bulok na buto at expect natin na lumago, mabuhay at lumago. Kapag bulok yan, hindi na yan mabubuhay. Tapos yan. Diba? Kakainin na lang ng mga ng mga pulisap yan. For many farmers, it's very important to have isang healthy na binhi. Kaya karamihan sa mga farmers natin ngayon, hindi na sila mismo yung nagbibinhi. Binibinli na nila yung binhi. Kasi piling-pili yun at alam nila yung binhi na to, perfect para mamunga and to produce good fruit. Kung ang binhi natin ay bunga ng laman, expect destruction. Sabi ng verse 8. Kung ang binhi naman natin ay bunga ng Espiritu, expect eternal life. Last point, we plant tirelessly. We plant goodness tirelessly. Minsan, totoo, nakakapagod gumawa ng mabuti kapag hindi mo naintindihan.
Kaya huwag tayong mapagod, sabi ni Pablo, sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ano sabi niya? Anong instructions niya? Sa lahat ng pagkakataon, o basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. If there is a chance, gawa ka ng mabuti. There was a question before. Merong pulubing lumapit sa'yo. Bibigyan mo ba siya kahit alam mong maaring sindikato sila at ginagamit sila ng ibang tao? For example, yung mga babae, lalo na may dalang sanggol. Minsan hindi naman talaga nila anak yon, pero ginagamit nila yung baby para humingi ng pera. Bibigyan mo ba sila o hindi? Depende, sabi ni Ate Joanne. Depende. Depende. Kasi ang batas, ang sabi ng batas, don't give. Bakit? Masasana yan, hindi yan magtatrabaho. Yan ang sinasabi ng kautusan sa atin. Kapag binigyan ko yan, naasa na lang yan sa akin. Pero, kapag sinabi ng Holy Spirit sa'yo, Joanne, alam kong iba yung paniniwala mo, alam kong disciplinarian ka, pero gusto ko maging channel ka ng blessing ko sa taong ito. Bigyan mo siya ng pagkain, bigyan mo siya ng limos. Ibigyan mo ba o hindi? That's the difference eh. When we are following or when we are planting according to the law or according to the Holy Spirit. Merong udyok ng banal na Espiritu. Sabi ko nga, we have to plant tirelessly. Sabi ni Apostle Pablo, the more we sow, the more we reap. And another principle that I've learned here, wala ho tayong i-harvest kung wala ho tayong itatanim. Sowing or planting comes first before reaping or harvesting. And I'm gonna end in this sad news. Sabi nila, 2 days ago, well, I am happy about this. 2 days ago, the U.S. court decided about one simple case. It's not so simple. Siguro gusto kong balikan o gusto kong tignan yung history nitong kaso na to. It is one case that they called Roe versus Wade. Roe versus Wade. So in 1973, there was a court decision. There was a case, a court decision by the judge Norma McCorvey sa Texas. At ang nagsampa ng kaso ay si Jane Roe. Sabi ni Jane Roe, I want to have my full freedom to choose because I'm pregnant now with my third kid, and I want to have the freedom to choose whether I'm going to continue my pregnancy or not. Ang ibig sabihin niya, I want to abort this baby. And I want to do it legally, sabi niya. So he went to the court of Texas and sabi niya, where abortion ay illegal, sabi niya, I want to do an abortion, sabi ni Jane Roe. But the court decision ay pumanig sa kanya. At sabi niya, and the attorney na against sa kanya, sabi niya, the attorney fighting for it ay si Wade, si Henry Wade. Kaya tinawag na Roe versus Wade. Sabi niya that our Constitution, the U.S. Constitution, is based on the moral values of the Word of God. And abortion is away from those moral values. Yun yung depensa ni Henry Wade against kay Jane Roe. Dumaan ang maraming panahon at ang sabi niya, the decision came in January 1973 at pinanigan si Jane Roe.
okay, you can do your abortion legally. And just 2 days ago, sabi niya, the court overturned that decision. The Supreme Court overturned that decision. Pumanig ang korte, ang Korte Suprema kay Henry Wade. Hindi ko alam kung buhay pa si Henry Wade, ano? At nalaman pa niya na nanalo siya sa kaso. Sabi niya, abortion is unconstitutional. Abortion was proved unconstitutional. And then on, thousands of protests happened because of this constitutional judgment or because of this decision. See how the law can pwedeng niyang baluktutin yung moral values at yung theological truth na nandoon sa salita ng Panginoon. And people are outraged. Nagwewelga sila doon because they are saying, I want to have my freedom to decide whether I'm going to continue this baby or not inside me. And even world leaders ay dismayado. Biden himself, the leader of the United States, the most powerful country in the world, says, disappointed ako sa decision ng Supreme Court. Pero niyo yun. Samantalang ang iyong batas ay nakasalig doon sa salita ng Diyos at sasabihin mong, let's give freedom for murder. And this was supported by the Prime Minister of Canada, Trudeau, and it was supported by Prime Minister of United Kingdom and all other leaders. And even the wife of Barack Obama wrote a position saying, I'm dismayed na walang karapatan yung babae na mamili para siya ay pagbuntis yung sarili niya, anak o hindi, o i-give up niya. This is what law can do to us. Mabuti na lang, we are not living under the law. Is it true that we are on a theological, moral, cultural, and social crisis? When the norms, yung mga karaniwang nakikita natin ay tanggap na lang kahit na wala sa salita ng Diyos. Yes, we are on a theological, moral, cultural, and social crisis. And the solution for that is for us to continuously plant goodness through and under the guidance of the Holy Spirit, because we reap what we plant. We will harvest someday what we are planting today. Let us pray. Father God, we thank you for this time. Salamat, Panginoon, sa kabutihan ninyo sa amin. That we had the privilege to know the real meaning of your gospel. Maaring baluktutin ng kautusan yung mga katotohanan, Panginoon, na nasa iyong mga salita. Ngunit salamat because you have given us the Holy Spirit so that we can validate if it's rightful or not. We thank you, Father, for the privilege ng iyong kaligtasan. Wala kaming maidagdag na kahit ano pa, bukod sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesus, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Wala na kaming maidadagdag, Panginoon. Ngunit salamat dahil nandiyan ang banal na Espiritu para palalahanan kami, udyukan kami, na gumawa higit pa doon sa sinasabi ng kautusan. Higit pa sa pagiging alipin namin sa kautusan. Kundi naaayon sa pribilehiyo ng pagiging anak, full-fledged children of God. We thank you, Father, for this time. If there will be times na hindi kami nagiging karapat-dapat sa inyo, Lord, patawarin niyo kami. If there will be times that we are being legalists, O Lord,
sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan. Patawarin niyo kami, Panginoon. If there will be times na hindi nakikita yung bunga ng Espiritu sa amin, patawarin niyo kami, Panginoon. Teach us how we can plant truthfully, selflessly, and tirelessly. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.